para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayong pong araw po na ito ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Agosto 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga nanggigising at mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! DTI Secretary Alfredo Pascual nagbitiw na sa pwesto. Arangkada Balita! Walang bayan naman sa lalawigan ng Cavite, nagdeklara na ng state of calamity dulot ng oil spill mula sa MT Terra Nova. Arangkada Balita! Kahit may mga kontrobersyang kinakaharap at kaso, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, pinayagan pa rin ng COMELEC na tumakbo sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita! Balita naman sa Ibayong Dagat, death toll sa landslide sa India sumampa na sa halos 200. Arangkada Balita! Sa sports, Carlos Iulo nagtapos sa ika-12 pwesto sa 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, pelikulang Deadpool and Wolverine nakatanggap ng R16 o R16 ratings dyan sa MTRCB. Arangkada Balita! Ang tabayanan mamaya kung makakaabot sa viral na balita, kapatid ng bride, nalito. Saan kaya ito nalito? Nalito sa sobrang kaba. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Isang magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita! Sumarangkadang detalye mula sa latest ng Filipino Mirror, nagbitiw na sa pwesto si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual. Ito ang inanunsyo ng Presidential Communications Office matapos na personal na ibigay ni Secretary Pascual ang resignation letter nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpupulong sa palasyo. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang resignation ng kalihim, epektibo bukas kasabay ng pagpapasalamat sa binigay nitong serbisyo. Ayon sa PCO, babalik sa pribadong sektor ang kalihim pero wala pang desisyon ng Malacanang kung sino ang magiging kapalit nito. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, nagsalita na itong si Trade Secretary Alfredo Pascual kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa puwesto. Ayon kay Secretary Pascual, nais niyang magkaroon ng sapat na panahong makapiling
ang kanyang pamilya habang patuloy na ginagamit ang kaalaman sa pribadong sektor. Binigyan din ng kalihim na tinanggap niya ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging bahagi ng administrasyon para makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Nagpasalamat naman si Secretary Pascual sa oportunidad na makapagsilbi sa bansa sa ilalim ng liderato ng Pangulong Marcos at makapag-ambag sa pagbangon ng bagong Pilipinas. Arangkada Balita! Sa iba pang paksa ng mga balita, idineklara na ang state of calamity sa 8 lugar sa Cavite dulot ng oil spill bunsod ng paglubog ng MT Terra Nova sa bahagi ng Manila Bay malapit sa Bataan. Kabilang sa mga apektado ang lungsod ng Bacoor, mga bayan ng Kawit, Duveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, hindi pa nila nakikita na kailangan magpatupad ng evacuation sa mga naapektuhan ng oil spill. Tiniyak naman ng gobernador na aayudahan ang nasa 25,000 mangingisda na posibleng mawalan ng kabuhayan. Arangkada Balita! Samantala, may kaugnay naman ito sa paglubog kahapon din na napaulat ng ikatlong barko mula dyan sa Bataan. Nagsimula na raw kumalat ang langis mula sa sumadsad na MV Merola 1 dyan sa Mariveles, Bataan. Kahapon lamang po, ito yung ating binabanggit ng kumpirmahin mismo ng Philippine Coast Guard na isa pang barko sa Bataan ang nadisgrasya. Naku po, kaugnay nito, bigo na makakuha ng water sample ang Bureau of Customs, DNR, Bataan at National Bureau of Investigation dahil nakatagilid na ang nasabing barko. Nilinaw naman ni PCG Lieutenant Commander o PCG Bataan Station Lieutenant Commander Michael John Encina na isang cargo vessel ang Merola 1 o Merola 1 at hindi oil tanker, pero inaalam na rin nila kung gaano karaming diesel ang dala ng barko. Nabatid ng MV Merola 1 ang ikatlong vessel na nadisgrasya sa karagatan ng Bataan. Una nga ang Terra Nova sa bayan ng Limay at MTKR Jason Bradley sa Mariveles na lumubog sa magkasunod na araw. Arangkada Balita! Sa saklolo naman ang US Coast Guard and National Oceanic Atmospheric Administration o NOAA sa Philippine Coast Guard para sa operasyon ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan sa bahagi po ng Manila Bay. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo, inaasang darating ang grupo mula sa US sa susunod na linggo. Binubuuan niya ito ng 7 katao mula sa Marine Environmental Protection Team ng US Coast Guard at NOAA. Matatatang isa ang namatay sa paglubog ng MT Terra Nova habang nailigtas naman ang 16 na iba pang crew nito. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, papayagan pa rin ng Commission on Elections COMELEC na mag-file ng Certificate of Candidacy o COC itong si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alex Guo para sa 2025 midterm elections. Kinumpirma naman ito ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ sa kabila ng kinakaharap nitong investigasyon sa hinihinalang kinalaman sa Pogo sa Bamban at pagsisinungaling kaugnay sa kanyang tunay na pagkatao. Kung sakaling magpa-file ng COC, alam ko po, yan ang susunod na tanong ninyo. Tama. Obligado po ang COMELEC na tanggapin yan. Ministerial po ang duty namin. Pero hindi po ibig sabihin na wala pong gagawin na aksyon o kaya po ay hindi ibig sabihin walang magsasampa ng kaso laban po sa kanya. Dagdag pa nitong si Attorney Laudianco na kapag nadiskubre ng komisyon na nagsisinungaling, ang alkalde ay may kakaharapin itong panibagong kaso. Ang tawag po dyan ay material misrepresentation. Election offense po ito. May pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto. At ito'y mabigat, perpetual disqualification to hold public office. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Nakakahiya
Nakakahiya na hindi mahanap ng PNP at iba pang law enforcement agency si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang binigyang diin ni Senate President Francis Cheese Escudero kahit nasa Pilipinas pa rin ang suspendidong alkalde. Pero hindi pa rin po mahanap ng mga otoridad o maaresto. May iba pa kanyang akusado sa kasong kriminal na may warrant of arrest ang hindi pa rin nahuhuli ng mga otoridad. Kahiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero. Arangkada Balita! Isusulong naman ni Senador Joel Villanueva na gawing priority ang pagpasa sa anti-pogo bill na naglalayong tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa at i-repeal ang batas hinggil sa pagbubuwis dito. Ayon kay Senador Villanueva, kung sakaling makausap niya ang Pangulo ay papakiusap niya na gawing priority measure ang anti-pogo bill, gayon din kay Senate President Cheese Escudero. Bagamat sa bataan niya ang direktiba mula kay Pangulong Marcos na iba ng pogo sa bansa, iginit ni Senador Villanueva na dapat magkaroon ng isang matibay na batas para hindi maipasok muli ang mga pogo sa mga susunod na administrasyon. Siniguro naman ng senador na oras na maipasa ang nasabing panukala, hindi na magagawa ng mga pogo na magtago sa ibang pangalan para lang makapag-operate sa bansa. Nabatid na sa ilalim ng panukalang anti-pogo, aabot ng 12 hanggang 20 taong pagkakakulong at multang aabot sa 100 milyong piso para sa mga lalabag at operator na magtatayo muli ng pogo sa Pilipinas. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas po ang 5 na ng morning, dako tayo sa ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Disaster resilience, prioridad ng administrasyon na mapondohan para sa susunod na taon. Pag-ulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Kabilang ang disaster resilience sa masusing pinag-iisipang mabigyan ng prioridad sa National Expenditure Program para sa susunod na taon. Payag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng anyay buong ingat na ginawang pagbalangkas sa pambansang budget para sa susunod na taon. Bukod sa pagtiyak na magiging matatag sa anumang kalamidad ang bansa, ay kahanay nito na mabigyang prioridad ang mas mainam na infrastruktura at pagtataguyod sa good governance. Ilan din sa mga focus ng budget para sa susunod na taon ayon kay PBBM ang may kinalaman sa healthcare, education at income opportunities. Bukod dito ay malaking pondo din ang inlalaan sa paglikha ng quality jobs at pagpapalakas ng agrikultura, industry at services. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balitang hatid ng ating DWIZ Patrol. Ito, isang dayuhang sangkot sa West African drug syndicate arestado ng immigration. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang Kyrgyzstani na babae matapos ito umanong masangkot sa West African Drug Syndicate. Sang-ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang dayuhan ay nakilalang si Anara Ruslanova, 29 na taong gulang, na naaresto sa kanyang tahanan sa Makati City at lumalabas na armado ng mission order. Buhat kay Immigration Commissioner Norman Tansinko ang Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration nang maaresto ang sabing dayuhan. Si Ruslanova ay itinurnover na sa Bureau of Immigration Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa habang inihanda ang kanyang deportation proceedings. Lumalabas na si Ruslanova ay sangkot sa West African Drug Syndicate
kung saan ito ay sangkot sa illegal drug trading activity sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Ano naman tayo sa pag-uulat ng ating Metro Patrol. Sabihin natin kung ano ang ihatid na pag-uulat mula Kamanava, Beth Samson. Latapwama ko noon, napapakinabangan na ngayon. Ito ang pangmalaking sinambit ni Mayor Along Malapitan sa isinagawang pagpapasinaya ng bagong UCC College of Engineering sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan. Ang bagong College of Engineering ay magpapalakas sa mga college program sa universidad na naghahanda ng mga bagong kurso kabilang ang BS Electronics Engineering, BS Electrical Engineering, BS Computer Engineering at BS Industrial Engineering. Anang alkalde, ito ang isa sa kanyang sinasabi noong kampanya at ngayon matutupad na ang kanyang ipinangako. Aniya ang pangarap na maging inhinyero ay abot kamay na ng mga batang kaangkalu at kagaya ng ibang mga kurso sa UCC, libre ang pag-aaral dito upang mas madaling matupad ang kanilang pangarap sa buhay. Nagpasalamat naman si Mayor Along sa lahat ng nasa likod ng tagumpay nito at sa likod aniya ng kanyang pamumuno, mas marami pang oportunidad ang maibibigay sa mga kabataan. Kaya patuloy din ang ipatutupad ang mataas na pamantayan at dekalidad na edukasyon, hindi lang sa UCC, kundi sa lahat ng paaralan sa lungsod. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala ako tayo ng update kaugnay sa patuloy na relief operations dito sa bahagi ng Malabon mula kay Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Nasa 11 barangay na sa lungsod ng Malabon na nabigyan ng tulong ng Grupong Federation o Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Tuloy-tuloy pa din ang kanilang pag-ikot at pagbibigay ng tulong. Isa ang barangay Katmon na pinamumuno ni Barangay Chairman Manapa ang tumanggap ng bag of groceries, tubig at 5 kilong bigas. Pinangunahan ng pamamahagi ng tulong na ito ni Mr. Johnny So ng PCCI. Ayon kay Mr. So, maraming mga negosyanteng kasama nila sa grupo ang nagbigay ng suporta sa kanilang disaster relief operation para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Anya, marami pang nananatili sa mga residente na nakita nila sa mga evacuation center. Anya, target nilang matulungan ng mahigit 2,000 residente na napinsala ng mataas na tubig baha sa iba't ibang barangay. Ayon kay Kapitan Brian Manapat, napakalaking tulong daw ang sa kanyang mga kabarangay ang ayudang dala ng Federation o Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kaya labis ang kanyang pasasalamat. Nagpaabot din si Kapitan Manapat ng pasasalamat kay dating Mayor Lenlen Oreta na una daw bumaba sa kanyang barangay sa kasagsagan ng bagyong Karina at nagbigay din ng tulong. Sinabi ni Johnny So ng PCCI, wala naman daw may gusto ng kalamidad na ito, kaya ang dapat daw gawin ay magtulong-tulong at magkapit-bisig. Sa nagdaang 4 na araw, bumisita na sa lungsod ng Malabon at nagdala ng tulong Senator Leoren Legata, Senator Bato de la Rosa, Armed Forces of the Philippines, PCSO STL Malabon, at itong grupo nga ng Federation ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Samantalang panay din ng baba sa barangay ni Congresswoman J. Lacson Noel, katuwangan DSWD sa pamamigay ng relief goods sa mga residenteng biktima ng baha sa Malabon. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Prita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Speaking of panahon, ngayon po ay sa oras po na ito ay asahan na po ang manakanaka hanggang sa malakas na pag-ulan. Meron pong thunderstorm advisory po ang Pag-asa. Asahan po mga pag-ulan na may kasamang kulog at pagkidlat sa Laguna, Bataan, Rizal at Batangas sa susunod naman na 3 oras. Ayon din sa Pag-asa, nararanasan din ang pag-ulan sa oras na ito sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Metro Manila at Cavite na posible pong tumagal sa loob po ng 2 oras. Speaking of pamamahagi po ng ayuda sa mga naapektuhan ng kalamidad, tanggap naman po tayo ng update mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ihatid yan ni Kakang Louie Angeles. Kaka?
Yes, magandang umaga. Nagpadala ang royal family ng United Arab Emirates ng 416 na kahon na mga family food packs para sa nasalanta ng Bagyong Karina sa lalawigan ng Bulacan. Formal itong tinanggap ng provincial government ng Bulacan sa pamamagitan ni Governor Daniel Fernando na sinaksihan ng Department of Social Welfare and Development Office, Provincial Social Welfare Development Office, at maging ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ayon kay Governor, prioridad na pagkakalooban nito ang mga senior citizen na lubhang nabaha at walang-wala sa buhay. Ang bawat kahon ay naglalaman ng iba't ibang produkto na magagamit ng bawat pamilya sa dinanas na kalamidad. At sa ngalan ng Bulakenyo, nagpahayag din naman ng pasasalamat si Governor Fernando sa royal family ng UAE at pagpapadala ng tulong na ito ay nagpapatunay na isang mabuting kaibigan ang naturang bansa na ngayong 2024 ay ika-50 ginitoang anibersaryo na pagkakatatag ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at UAE. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Impira May Tutol Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang iba pang malalaking mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas sa po yan ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Okay, tayo po na sa ikalawang sigwado na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:32 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang pang pagulat buhat sa labas ng impilan. Pangulong Marcos, ibinida ang achievements ng pagtutulungan ng national government at Bangsamoro. Pagulat mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Malayo na raw ang narating ng pagtutulungan ng pamahalang nasyonal at Bangsamoro government sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad sa Barma. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati ng tanggapin ng National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o yung NGBG-IGRB Progress Report. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing report ay testamento ng mabungang partnership at matatag na commitment ng national at Bangsamoro government para sa kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang mga accomplishment ng IGRB sa implementasyon ng mga provision at prinsipyo sa ilalim ng BOL o yung Bangsamoro Organic Law. Una ay ang pagpasok ng mga dating miyembro ng MILF at MNLF sa Philippine National Police. Ganyan din ang pagbibigay ng amnesty sa mga dating rebelde. Binanggit din ng Pangulo ang matagumpay na turnover ng iba't ibang ari-arian at assets ng national government sa BARM. Dahil dito, kumpiyansa ang Presidente na mahanapan din ng tamang solusyon. Ang natitira pang mga issue lalo't na sa tamang direksyon anya ang peace and development efforts sa BARM. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, naganap na pagbahas sa NCR o National Capital Region. Wala raw kinalaman ang reclamation activities. Alamin po natin ang kabuuang detalye niyan mula Patrol 17 Jopel Pelenio. Mariing pinabulaanan ni DPWH Secretary Manny Bonoan na ang mga reclamation works sa Manila Bay ang dahilan ng flash flooding sa Metro Manila noong kasagsagan ng Super Typhoon Karina. Puro urban planning aniya ang isa sa mga dahilan, lalo na yaong mga subdivision na naitayo malapit sa pampang ng mga ilog at dagat tulad ng Las Piñas at Cavite. Inamin din ni Bonoan na malaking volume ng tubig ulan ang nasaksihan noong Bagyong Karina na pinalala ng hanging habagat. Sinabi din ni Bonoan na karamihan sa mga subdivision lalo na sa Las Piñas, Parañaque at Cavite
ang may di maayos na drainage systems kaya naman nababarahan kaagad ng sandamakmak na basura. Nakiusap din ang kalihim na maging responsable ang ating mga kababayan at huwag dumihan ang mga estero lalo na sa Las Piñas upang dumaloy ng maayos sa ating karagatan ang mga tubig ulan. Ayon sa mga eksperto, ang tubig na nagmumula sa Upper Marikina River watershed ang sanhi ng flash flooding. Hindi agad nakadaloy pababa ang tubig ulan dahil sa sobrang volume at mga baradong estero dahil sa di mahusay na waste management. Kumpara aniya sa mga nakalipas na taon, mas mabilis bumaba ang baha, patunay na gumagana ang mga pumping stations sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Tadong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, tayo po ay magtungo naman sa iba pa hong issue. Of course, ang issue po na malapit po sa sikmura po ni Juan de la Cruz ay ang bigas. At ngayon nga pong araw ay aarangkada na ang Rice for All program ng pamahalaan sa panguna nga po ng Department of Agriculture. Para po magbigay ho ng mga karagdagang pa mga detalye at mga updates na sa kabilang linya po natin, si Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division ng DA, si ASEC Genevieve Velicaria Guevara. ASEC, magandang morning po muli. Welcome muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Miss Judith Estrada Larino po, ASEC. Magandang umaga po, Sir Drew. Opo. At kay Ma'am. Hello. Opo. Yes, go ahead. Yes, Good morning, Asek. Opo. ASEC, kasama po natin po, ngayon Sir si Miss Drew. Judith. Opo. Tsaka si Ma'am Judith, sa lahat po ng mga tagapakinig ng DWIZ. Salamat Opo. po sa pagkakataon. Salamat, ASEC. At ito na nga yung pinag-uusapan natin for the past few weeks, itong Rice for All program na sa wakas ay aarangkada na po ngayon pong araw. Anong oras po magsisimula ito, ASEC, para ho sa kabatiran po ng atin pong mga consumer, mga bibili po mamaya? Alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 po ang operations po ng ating Kadiwa Center at stores ngayong araw na ito. So pwede na po silang makabili ng simula po ngayong alas 8 ng umaga. 8 a.m. to 5 p.m. So kami ba, pwede kami bumili, ASEC? Yes. diba? Ito pong programa po natin ay hindi po katulad ng ating P29 na talagang vulnerable sectors po ang pwedeng lang makabili nun. Ito pong Rice for All, kahit sino po ay pwede makabili. At wala po itong kondisyon. Although meron pong limit lang. Limit. Limit. May Kung limit ilang lang po kilo. tayo. Hanggang 25 kilos po sana. Oh. Ito po ay isang sako. Opo. Kada tao po, kada araw. So, yun po okay. yung ating limit. Oo, Okay na half rin ka yun. ba na eh, Mabigat diba? na rin yun, Oo, Ate madami Juday. na yun. Hindi ko yan. Parang ako tinutumbok mo dyan Rice is life kasi sa akin, Asek eh. Di ba po? Oo, Rice is life. Pero yung mga lugar po, ASEC, binabanggit ho dito, tama ho ba ito sa Taguig City, sa FTI, Liano Road sa Caloocan, Potrero, Malabon, and then meron pa sa Bureau of Plant and Industry sa Maynila ito. So ito ay initial pa lamang, possible madagdagan. Parang 4 na lugar. 4 na lugar pa lang, ASEC? Yes po. Yes po, madadagdagan pa po yan next week. Alam naman po natin, may mga Kadiwa centers po tayong naapektuhan po nung nakaraang baha at bagyo. So, yun po ay iprepara para natin for next week or sa mga susunod na linggo po na pwede na po sila magbenta ng Rice for All. Ano ho ba yung mga maaari pong may mga requirements pa ba dyan? Kasi sa P29, hindi ho ba mga vulnerable sector? Dito ho ba meron pa rin sabihin natin may mga may hihingin pang kung may ano. hihingin pang mga Patunay. patunay, ASEC? Wala naman po. Kaya lang, kumbaga, siguro may mga titignan lang tayo dahil nga po may limit po tayo kada tao. Mga nasa 25 kilos nga po kada tao, kada araw. So, para lang ma-ensure siguro po na hindi po uulit. Kumbaga, Ay, oo. kung bibili mo. Oo nga, no? Oo nga. Kung bibili. Ay, ang galing. kung bibili Tama mo. yan, Asek. Kasi,
Opo, Kasi kung tutusin po, napakamura po nito. Nasa Yes. 45 pesos po per kilo. So, pwede po ito Tapos maramihan na agad, ano? Hindi yung mga Oo. dating dala-dalawang So, kilo, Asek, 5 kilo lang, di ba, Asek? Ang sisilipin nyo po, yung ID, kung magkamag-anak ho ba sila? Ganun ho ba yun? Hindi, pwede rin. Asek, di ba Hindi naman pwede rin? siguro ang ano Oo. lang natin is kukunin natin yung pangalan. Opo. Wala Okay. naman tayo masyadong i-require na mga ID pa siguro. Pero definitely kailangan makita natin kung umuulit po itong mga taong ito. Dahil yun nga po, napakamura po nitong bigas na to at kung bibili po ng maramihan, syempre pwede po itong mabenta ulit at pwede pong pagkakitaan. Ay, oo nga, Dahil right? nga po, Oo. ang nakikita nating presyo ngayon sa merkado ay nasa 50 pa rin. So, kumbaga, pwede pa itong madagdagan. Dahil maganda po itong klase, dahil yung nakikita po natin mga 48, 45 sa merkado, hindi po ganun kaganda. Ayan, oo. So, Tama si Asek. Asek, masingit ko lang, partner Drew, mga Maynila ka, kaibigan. baka po. Hindi, kung Maynila, tapos pwedeng pumuntang Malabon. May binabanggit ba? Oo Malabon nga, ba? Tama? pwede ba yun, Asek? Sabi ni Asek, hindi. 25 kilos lang per day Yun na nga Paano yung, Yung mga taga Malabon, halimbawa. Pwedeng tumawid na, pumunta ng Maynila. Punta ng Maynila. Paano yun, Asek? Kaya lang po, yun po yung sanang ipinapakiusap natin Yes, na oo naman. wag na muna Wag, natin. Kumbaga, para kasi mabigyan wala ng naman po chance. tayong, kumbaga, hindi naman po yung may sistema na talagang kumbaga, mamamonitor po natin yan kalaunan na. Pero ngayon po, medyo mahihirapan po Ay, tayo. naku. Oo. Panawagan na lang natin, makonsensya naman yung ating mga kababayan, di ba, Asek? Oo. Oo. Sakto naman Kaya, yung 25 para yung definitely, iba mapagbigyan din naman. Definitely din naman kung sa mga mamimili din naman po, kailangan iniisip po natin kung talagang gagamitin po nila ito, mahirap din po logistically for them dahil kung isa-isa nila pupuntahan yung 4 na sites natin ngayon na merong yan, oo. Hindi, yung iba may sasakyan din, di ba? no? Oo. Pero ang gagawin po talaga natin ay talagang imomonitor po natin yan ngayon. Katunayan nandun po kami mamaya sa Ako. BPI Manila para makita po natin kung paano po yung magiging turnout at magiging reception po nitong Rice for All doon. Yes, Asek. Mga hanggang kailan ba to tatakbo itong programa niyong Rice for All, Asek? At saka kung ano pa yung mga susunod na sites, no? Tuwing anong araw ba yan? Masabihan din yung ating mga kababayan. Meron po sa P29 po, meron po tayo additional sites this week. So from 15 sites, meron na po tayong 17 sites. Dadagdag po ang Antipolo at ang Santa Rosa, Laguna. So sa P29. Pero definitely magkakaroon din po yan ng Rice for All. Lahat naman po itong mga sites natin ay maglalagyan po natin ng Rice for All. Yun nga lang po ay ipine-prepare nga natin sila dahil nga po yung ating mga kooperatiba ay nagsabi na kung pwedeng sa susunod na linggo na sila magbenta. Dahil nga po marami silang inayos pa dahil nga nitong nakaraang pagbaha. Opo. So yung iba naman nating mga sites, tinitignan po natin definitely po in the next few weeks po. Within August, mag-expand na po tayo to Visayas and Mindanao. Yan po ang ating good. Marami At na po least, tayo mga kausap na LGU po doon at very much excited na rin po sila at nagpe-prepare na rin po sila para po magbenta nitong P29 at itong Rice for All. Oo. Ano bang, gaano ka-frequent ba ito, Asek? Araw-araw ba yan? Araw-araw ba? Bukas? O once a week? Kagaya nung binabanggit ni partner Drew kanina, no? Or may piling araw lang? May schedule Although every po tayo week, ngayon. parang ganon. Opo, palit po tayo. Hindi naman nagpalit, but in advance lang natin. Dati po kasi ang ating schedule ay Friday, Saturday, Sunday. Ngayon po, weekends. binago natin. Binago natin dahil nga po nakiusap din ng ating mga co-ops at mga nagbebenta po na kung pwedeng wag linggo dahil nga po sila ay
kumbaga sabi nga nila, family day daw po nila yun. Yes, oo nga naman. So sabi namin, Opo. sige po, tignan po natin kung Thursday, Friday, Saturday po ang gagawin natin ngayon simula po ngayong Today. linggong ito. Opo. Kaya nga po today ay magsisimula po tayo magbenta nitong ating P29 and Rice for All. Thursday, Opo. Friday, Saturday na po. Okay. Linawin lang natin, well-milled rice itong ibebenta, Asek? Opo, Maganda sabi ni Asek. Magandang klase, magandang diba? klase. Mas magandang klase po Yan. ito kumpara sa mga Well-milled rice na local ba ito? Hindi po. Ito ay kasi ang manggagalingan nito ay si FTI po. So, meron po itong imported. Pero definitely, lahat naman po ng sources ay titingnan natin. At ngayon po, yun nga po, ang medyo mura ngayon ay yung imported nasa 45 na pwede nating mabenta. Okay. So, Parang ako iniisip ko dyan, Asek, partner Drew, mga kaibigan. Kahit ano, basta rice. basta bigas. Ay, kasi Basta bigas, rice oo. person ako Pero Asek, definitely ngayon naman po ay anihan po ng ating mga farmers. So, meron po tayong din nakaambang din na Supply mga local pa. rice na supply na gagamitin natin Good. para Hindi- sa 29 at also for that yung 45 po nating rice for all. sa Makatwid, hindi naman ho tayo kukulangin, hindi naman ho kakapusin. Yun. Asek. Marami po tayong pwedeng pagkuhanan ng supply, sir. So, maasa kami na tuloy-tuloy po na magkaroon tayo ng steady supply dito. Alright. Baka meron pa ho kayong mga panawagan, Asek, sa mga pipila ho mamaya. Lalo ho ito ay, kumbaga, free for all dahil Rice for All nga ito, Rice for All program na ito. Asek, baka may mga additional pa ho kayo bukod ho doon sa mga pipila, mga bibili sa mga LGU, Asek, Panawagan pa. baka gawing ano yan lagyan ng picture nila, lalo yung mga nagpapapogi. Ay nako, Oo, hindi Asek. makakaligtas. Magmumonitor si na Asek di ba Asek? Oo. Nananawagan lang kami na sana po ay sila ay magdala ng kanilang mga recyclable bags po, mga eco bags para mas meron na medyo yung iba kasi this is 5 kilos, so kung bibili sila medyo mabigat po ito, so kailangan talaga meron sila pong lalagyan. Stroller, Para dalhin syempre environment friendly naman tayo. So yun po yung pinapakiusap natin. Pati kartilya. At syempre po ito po ay ang programa po ito ay talagang pinupush po ng ating administrasyon, ng ating presidente at syempre ng ating secretary na si Sec Kiko, na talagang maibisan po natin yung nararanasan natin ngayon na mataas na presyo ng mga bilihin. Kahit man lang po sa bigas magsimula po tayo at susunod na po yung ibang mga basic necessities. Tulong po at gamit po ang ating Kadiwa program para po magkaroon ng direct link po yung ating mga farmers, of course. Tsaka syempre yung ating mga basic necessities and prime commodities mas maging affordable. Opo. At mas mababa po sa current market value nila. So ito po ay talagang titibayan natin at syempre gusto po natin na lahat po ng ating mga beneficiaryo ay sana makinabang. So maraming salamat po sa inyong suporta at sisiguraduhin po namin na lahat po ng aming magagawa at makakaya ay gagawin po natin para talagang kumbaga meron pong maging option ang ating mamimili pagdating sa mas mura at mas dekalidad na produkto Alright. at pagkain para sa kanila. Alright. Marami pong salamat, Asek. Mamaya po, babantayan po namin yan, yung Rice for All program. At sa mga susunod pang araw, hingi rin po kami ng update po sa inyo mula sa Department of Agriculture. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, Asek. Ayan, Magandang salamat. umaga rin po. Maraming salamat. Salamat po. Ayan. Good luck sa Department of Agriculture. Si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary po for Consumer and Legislative Affairs Division ng DA. Mamaya-maya ay Guru, ulit-ulitin natin yung lugar, kasi Rice for All Kadiwa nga. Kung malapit stores, po kayo dyan, sa mas FTI, maganda. sa Taguig, tapos sa Liano Road, sa Caloocan, North po ito, tapos sa Potrero, Malabon. Sa may Potrero, Malabon po,
at sa tanggapan po ng Bureau of Plant and Industry sa lungsod po ng Maynila sa may Quirino. Quirino Avenue. Itong BPI Manila. Alright, tayo po ay magbabalik makalipas naman po ilang mga paalala ang oras. Allen Ibanez, Mike Montero, Nelson Malinaw at Erna Socia. Shoutout daw, Rodolfo Porte. Oras po natin 5:50 na. Arangkada Balik! Mga nakumpletong flood control projects, proyekto pa ng mga nakaraang administrasyon ayon sa pamahalaan. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Nilinaw ng pamahalaan ang karamihan sa 5,521 na mga nakumpletong flood control projects ay proyekto pa ng mga nakaraang administrasyon. Ito sa gitna ng mga batikos na palpak daw ang mga proyektong ito na ibinida ni Pangulong Marcos sa kanyang ikatlong SONA. Sa briefing sa Malacanang, piniliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na 3,107 sa 5,521 na mga proyektong ito ay gawa pa ng manakaraang administrasyon at tinuloy lamang ng pamahalaan ni Pangulong Marcos matapos maantala dahil sa pandemya at iba pang mga dahilan. Habang 2,414 lamang dito ang sinimulang gawin noong 2022 hanggang nitong 2024. Pinakamarami daw sa mga proyektong ito ay mula sa Region 3, National Capital Region, Region 5, Region 1, Region 4A at iba pa. Samantala ayon kay Bunoan, nasa higit 5,000 na bagong flood control projects naman ang ipinatutupad o ipatutupad ngayon ng DPWH ngayong taon. Ito bilang bahagi pa rin ng pagsisikap ng pamahalaang Marcos na malimitahan ang baha sa bansa sa tuwing may malakas na pag-ulan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong ahas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! O pa tayo ng mga latest report mula sa mga lalawigan. Hinihinalang shabu na mataan sa dalampasigan ng Sanchez Mira dyan sa Cagayan. Alamin po natin ang kabuang report ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald, good morning. Good morning, Ma'am Judith. Hinaginalaang shabu na mataan sa dalampasigan ng Sanchez Mira Cagayan ng dalawang mangingisda. Ayon sa ulat, natagpuan ang inilang shabu na nakabalot ng plastic at may nakasulat na Chinese characters. Ang dalawang mangisda sina Ronnie, 67 years old, at ang kanyang manugang na si Nardo, 39 years old, mismong nakakita ng kahinahinalang pakete habang nangingisda sa dalampasigan. Agad nilang isinumite ang pakete sa PNP Sanchez Mira para sa dokumentasyon at investigasyon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikipagtulungan ng komunidad sa paglaban sa illegal na druga. Patuloy na huminging ng tulong ang Sanchez Mira Police Station sa mga mangingisda, opisyalis ng barangay, LGU, Philippine Marines at iba pang mga ahensya para sa pagpapatrolya sa dagat at dalampasigan. Gayon din ang mas mapapaigtingin ang intelligence monitoring na siya ang direkta o direktiba ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorosto Jr. Ang nakuhang isang pakete ng inilang shabu ay isa sa ilalim sa pagsusuri sa Regional Forensic Unit. Gayon din, inaalam pa ng otoridad ang wastong bigat at presyo nito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat at himpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, wala na po tayong oras mga katodos. Tayo po sumasapit na po sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng unang araw sa buwan po ng Agosto, August Ghost Month at buwan ng wikang pambansa. Filipino, ayan. Napakabilis ng araw at sumisilip na ang hari. Hindi pala haring araw. Sumisilip na ho si Jose Maricha. Palapit na ho ng palapit. Ibalita lang din natin may mga, antabayanan nyo po, may mga aktibidad po yung KWF, yung Komisyon sa Wikang Filipino. Yes. Kaugnay sa ating pagdiriwang ng buwan ng wika. Alright. At tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Alay 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino
at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, ang Pasada Balita, of course, panibang bugso ng balitaan kasama si John Ibanez. Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.